Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. At dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan pumabo na rin ang Public Attorney's Office sa pangunguna ni Atty. Preselda Acosta sa lahat ng mga mambabatas na isinusulong ang death penalty sa bansang Pilipinas. Ngunit hindi lamang daw ang mga drug cases ang magpo-focus ang nasabing panukala ng kaparusahang kamatayan. Paparusahan din ng kamatayan o death penalty ang mga kaso ng murder, kidnapping, carnapping at plunder kung saan Para sa akin guys, dapat lang talaga ipatupad tong death penalty para kahit paano magkaroon ng takot yung mga gumagawa ng masama, lalo na yung mga nanggagahasa guys. Tapos yung mga corruption, dapat binibitay yung mga yan guys para magkaroon sila ng takot na gumawa ng masama, diba? ay pananagutin ng mga mambabatas ang mga tauhan o ilang mga executives na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita, ay sumang-ayon na din ang Public Attorney's Office sa pangunguna ni Atty. Preselda Acosta na maisabatas na lalong madaling panahon ang death penalty. Pero bago ang lahat mga kababayan, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, ito ang breaking news na umani ng samot-saring reaksyon kung saan ay kung dati hindi siya pumabor sa parusang kamatayan, ngunit ngayon ay napag-aralan na mismo ni Atty. Preselda Acosta na dapat lang itong isabatas sa bansang Pilipinas. Sa isang Zoom interview kasama ng ilang mga lawyers at pag napatupad to guys, malamang sa malamang yung mga mahilig yung mga ng mga anomalya ng masama, diba? Magkakaroon ng takot yung mga yan, kahit yung mga drug lord siguro magkakaroon ng takot na gumawa ng masama. Sana nga talaga may patupad ang death penalty dito sa Pilipinas. Pero sabi naman, na-approvean na raw eh. Ilang mga kongresista, gayon din ang ilang mga chief executives ng kapulisan ay kinumpirma na mismo ni Atty. Preselda Acosta na napapanahon na ang pagpapatupad ng parusang kamatayan sa ating bansa. Sa iba't ibang kriminalidad na nangyayari ngayon sa ating mahal na bayan, patungkol sa mga drug-related cases, anomaly at napakarami pang kaso ay tila napapanahon na para sa bansang Pilipinas na tanggapin na dapat lamang ibigay ang karapatang parusa sa lahat ng mga lumalabag sa batas. Sa naging suna nga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi niya agad-agad magkaroon ng plano ang Kongreso at ilang mga mambabatas na maisabatas na ang nasasabing panukalang death penalty. Sa nasabing Zoom interview ay pinatunayan mismo ni Atty. Acosta na ang mga tao o mga personalidad na lumawag sa batas ay dapat lamang magkaroon ng karapatang parusang kamatayan ayon pa sa bahagi ng kanyang interview. But when barbers asked Acosta if she concurred with the opinion that a death penalty could serve as a deterrent to heinous crimes, the latter answered, "Ang tingin ko po dyan, ang tingin namin, kung sila ay may karapatang mabuhay ng matagal, paano po yung buhay ng mga bibiktimahin pa nila?" Sa naging balita nga ito ay mukhang na mapadali ang magkaroon ng death penalty sa bansang Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang kaparusahang kamatayan at ano ang mga kasong dapat bigyan ng kaparusahang death penalty? Narito ang top 20 kung saan ay ito ang nangunguna sa listahan na dapat managot ng kaparusahang kamatayan sa kahit na sino pang mga taong lalabag sa nasabing batas. Proposed crime to be punished by death. Treason, qualified piracy,
qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping, and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destruction, arson, plunder and formation of dangerous drugs, sales, trading, administration, distribution of dangerous drugs, maintenance of then drive resort while drugs are used, manufactured of dangerous drugs, possession of dangerous drugs, cultivation of plants certified as dangerous drugs, unlawful persecution of dangerous drugs, criminal liability for planting of evidence, carnapping. Sa naging balitang ito, Dapat sinama rin yung corruption dito no? Para kahit pa paano yung mga mahilig sa corruption sa gobyerno magkaroon ng takot at binibitay din no? Para maging patas talaga. Siguro kaganda siguro kaunlad siguro ng Pilipinas kung walang corruption. ay 20 crime ang dapat na managot ng kaparusahang kamatayan at siyang tiniyak mismo ng ilang abogado. Sa pamamagitan ng lethal injection ay tila maisa sa katuparan na ang death penalty sa bansang Pilipinas. Bukod sa pangingidnap, pangangarnap at mga drug-related cases, ay pasok din ang pagdarabong at plunder ng kasong death penalty sa bansang Pilipinas. Mukhang nabibigyagan na nga daw ng dating executive pati na ang ilang board member ng ahensya ng PhilHealth. Hindi naman alintana ng marami sa ating mga kababayan at marami sa kanila ang ongoing ngayon ang nangyayaring pagdinig sa Kongreso sa kasong pandarambong or plunder sa ilang mga dating executives at board member ng nasabing ahensya. Kabilang na nga di umano dito ay sina Risa Hontiveros, ang president Namumuna talaga guys kung usapang corruption talaga sa PhilHealth. Risa Hontiveros ang tinutukoy nila. Hindi ko sinasabing totoo to guys pero ilang review na narinig ko dyan na pagdating sa PhilHealth, pagdating sa corruption, Risa Hontiveros ang talagang tinuturo nila. Bilyon-bilyon ba naman yung kinuhang pera Tapos pera pa ng bayan. Hindi na sila naawa sa mga tao. at CEO ng PhilHealth na walang iba kundi si Ricardo Morales at ang dating presidenteng si Noynoy Aquino na siyang itinutulak kayo ng ilang mga mababatas na saksihan ang kanilang salin at patunayan na may sabwatan sila sa nangyari o paglabas ng bilyon-bilyong pesong halaga ng butot ninakaw ng dating empleyado na ito. Narito ang isa sa ating mga kababayan kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang niyang isinuwalat ang kanyang pagsang-ayon na maparusahan ng death penalty ang mga mandarambong sa ating mahal na bayan ayon pa sa kanila. This is awesome. Totoong may batas sa Pilipinas. Dapat lang pati yung mga magnanakaw parusahan din ng kamatayan. Sa issue ng napapanahon ngayon, yung mga mafia ng PhilHealth mukhang sila ang unang masasampulan ng death penalty. I know for now, napakahaba na magiging proseso, but ito na yon unang hakbang na to para mabigyan ng justice ang mga Pilipino sa ginawang pagnanakaw na mga walang awang hindot na yan. Kala mo kumuha lang ng pabiling candy, di ba? Si bilyones na kinuha ng mga yan napakaraming namatay. Yung mga taong namatay kasi hindi na nagamot dahil wala ng pera. Paano pinulsa na nila Hontiveros, Panot Morales at iba pang magnanakaw sa PhilHealth. Salamat sa Public Attorney's Office at sa Attorney Acosta na isa sa pabor na ipasa ang death penalty. As soon as possible, not only drug-related cases, pati plunder isasama. Thank you talaga kasi ito na ang simula ng pagbabago sa Pilipinas at masasampulan ng mga hambog na magnanakaw. Mukhang nabibilang na ang birthday nila Hontiveros, Panot at Morales. Masamang matuwa sa ganitong topic kasi buhay pa rin ang pinag-uusapan. Pero di naman sila naawa o nagdalawang isip man lang nung nagsabuatan silang Makakaawa lang kasi guys yung mga tulad yan, mga nagko-construction, di ba? Tapos sinuhulog nila yung per quarter nila. Imbis na pambili nila sana ng ulam, inuhulog nila sa PhilHealth. Tapos nanakawin lang, di ba? Nakakaawa din naman yung mga ganong klaseng sitwasyon guys. Kaya yung mga yan, nakaposition na yung mga ganda na yung buhay ng mga yan. Kumbaga yung mga mahihirap niya, nakawan pa nila. Di ba?
ang magnakaw, di ba? So I think with kahit kaalyado pa niya yan, pag nagkasala, parusahan. Salute to you, sir. Sana hindi na tumagal ang pagsulong ng parusang kamatayan sa mga yan. Thank you Duterte and his advisor na nandyan lagi sa tinutulungan si Pangulo sa mga decision making. Ito ang tunay na may pagmamahal sa mga mahihirap. No one is above the law, sabi nga nila. This is the beginning for the greater Philippines. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Dapat lang na mabitay ang mga may sala sa batas, lalo na ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kapag meron tayo niyan takot, nagmagnakaw na nakaupo sa kanilang pwesto at aasenso na ang Pilipinas. Thank you so much, Tatay Digong. Saludo kami sa iyo sa iyong kaalyado. We love you all and we are proud to having a president like mabuhay tayong mga Pilipino. Bitay ang mga drug criminals, plunders, treason, infanticide, arson, heinous crime offenders, kidnapping, carnapping. Ipasa na asap ang bitay ng ipila na itong mga taga-PhilHealth at mga kasama nila. Tiyak na matigil lahat ng kalokohan sa Pilipinas. Tama lang magkaroon tayo ng death penalty sa ating bansa. Sobra na ang nangyayaring kasamaan na ginagawa nila at hindi na ito matitigil hanggat wala silang kinatatakutang parusang kamatayang, hanggat walang death penalty. End quote. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.